Sige po, balik tayo dito sa apalit. Sige po, kapatid. Kapatid, Brad Eli, maraming salamat po sa papasalamat po ako at nakapagtanong din po ako. Sa bali pang-anim na punta ko na po ito na Sabado para lang po makapagtanong. Bali, pasensya na po kung medyo may kahabaan po yung kwento pero kasi po it's a matter of family po kasi kaya gano'n na lang po yung yung ka-intense yung ko na mai-address ko po yung problema ko na makapunta rito. Kasi po, Brad Eli, bali, simula po nung graduate ako nung 1997, bali April 3, simula po noon, puro na po ako trabaho. Bali, napahinga na lang po ako sa pagtatrabaho noon, nung bali natanggap po ako sa La Verdad. Ganun po. Ngayon po, nagsimula po kasi yung problema namin noong 2006, nung na-relocate po kami. Kasi po meron po akong kapatid na, hindi Ba't po... lang ako kapatid? Po. Si Luz, nagtatrabaho ba siya sa Libertad? Hindi po, estudyante ka? Opo, Scholar? Opo, noong 2011 po hanggang... Kagagraduate ko lang po nung po. Opo, Brad Eli. Scholar po natin siya, nag-graduate na po. Ala ko, nagtatrabaho siya sa Libertad. Hindi po. Tapos, nung na-relocate kayo, ano nangyari, kapatid? Bali po noong 2006 po, may kapatid po ako na presidente po. Yung presidente po siya ng mga nare-relocate kasi taga-release po kami dati. Na presidente po siya ng mga nare-relocate. Siya po yung naglalagay ng mga tao kung saan siya po ipopwesto. Bali simula po nung naging presidente po siya, hindi na po siya nagtrabaho. Bali ang nagiging problema ko po sa kanya, lahat po ng tao na i-relocate na ilagay na sa mga tamang pwesto, siya, ganun pa rin po siya. Sige pa rin po siya kahit na wala na pong relocation. Doon pa rin po siya na. Ang nagiging problema ko po kasi, Brad Eli, wala pong sweldo po doon. May mga kapatid po siya na nag-aaral, meron din po kami mga pangangailangan, may kuryente yung binabayaran, may tubig. Lahat po. Kumbaga, hindi niya nakikita, ang kinaiinisan ko sa kanya, hindi po niya nakikita yung hirap ng pamilya na yung mga kapatid niya nahihirapan na maraming pangangailangan. Siya po, lang po siya, pahayahay lang po siya ng sarili niya. So, yun po, sinasabi ko po yun sa nanay ko na, yung nanay ko po, kinukwento sa akin, yung kapatid mo, wala na naman trabaho, walang trabaho, di man lamang maghanap ng trabaho, ang laki-laki ng katawan, hindi magkaroon ng trabaho. Ngayon po, syempre, ako po yung sinasabihan ng nanay ko, kaya hindi ko po siya pwedeng masabihan kasi po, mas matanda po siya sa akin. Sabi ko sa nanay ko, Nay, kayo ang gumawa ng paraan, kayo ang kumausap, dahil kayo ang gusto nyo ba na ako ang gagawa ng paraan para lang yan? Ayaw naman ng nanay ko kasi alam ng nanay ko na pag ako nagsalita, iba ako magsalita sa mga kapatid ko, baka mag-away lang kami. Ganun po, hindi naman po ginagawa ng paraan ng nanay ko. Ngayon po, ang sistema po kasi, naging ganun po, nagkaroon po ng away-away sa bahay namin dahil nga po doon. Ang ko po kasi, ang problema ko po yung kapatid ko nga po na yon. Ngayon po, ang haba po kasi ng simula po 2006 hanggang 2011. Alam nyo po, ang sitwasyon po ng bahay po namin ngayon, ako po, wala po ako sa bahay namin. Tapos, yung isa ko pong kapatid na teacher, wala din po sa bahay namin. Ang nandoon lang po sa bahay namin, yung kapatid ko po na yon. Bali, ang hinahamon ko po kasi yung kapatid ko na yun, na kung maaari, kaming tatlo, kasi, yung nanay ko ang naaapektuhan umalis kaming tatlo, para malaman niya kung ano yung dapat na maramdaman niya, na dapat bilang isang kapatid, magtrabaho ka, gumawa ka, nang hindi nahihirapan yung ko, dahil may pangangailangan yung bahay nyo na hindi, yun ang inaano ko sa kanya. Ngayon, siya po ang nandun sa bahay, ang nanay ko po, nandun po mag-isa. Ang nanay ko po ngayon, dahil po siya ang kasama po ng nanay ko, pakiramdam ko yung nanay ko po, nahahawa na po sa kanya. Bali po yung nanay ko po, kapatid na po dito noong 2011. Ngayon, ang pinag-alala ko rin po ngayon, dahil kasama po yung nanay ko, yung nanay ko po, iba na po siya mag-isip ngayon Kakaiba na po siya. Ang problema ko po ngayon, yung nanay ko po talaga Kasi po, ito po, meron po mga text dito sa akin na nung November, nung November 2013 po,
Sabi ko po sa nanay ko, ganito po, Nay, pupunta ako bukas ng Apalit, sasangguni ko yung problema natin sa bahay dyan, sa mga tagapangasiwa. Baka sakaling may mas maganda silang maipapayo sa problema, lalo na sa inyo, nakakaiba na mag-isip. Patawarin niyo ako sa gagawin ko, pero alam ko na ito ang tanging paraan para mabawasan ng masamang espiritu na lumulukob sa bahay natin. Yun po yung, meron pa po akong text, babasahin ko lang po lahat. Umaasa ako na sana bigyan ako ng Panginoon ng makatarungang pag-iisip. Sa Biyernes na ako uuwi, punta pa ako bukas ng Apalit. Sasangguni ako sa MIC. Ano ba masama sa gagawin ko? Hihingi lang naman ako ng payo sa kanila. Ayaw nyo ba na ang payo manggagaling sa tagapangasiwa? Wala naman akong masamang sinabi sa text ko. Katulad niyan, nag-iisip na kayo kaagad ng masama sa text ko. Kahit ilang beses kong basahin yung text ko sa inyo, wala akong makita o maramdaman o maisip man lang na kayo ay nasisiraan. Mali ang pakahulugan ninyo. Ang pera, Nay, hindi niyo ba problema ang pera, ang pagkain? Hindi niyo ba problema? Yan nga ang problema na pinoproblema nyo. Isama nyo pa ang inyong anak na si Peng na nakakaawa kasi pinagtutulungan ng mga kapatid niya. Basta, hayaan nyo na akong sumangguni sa MIC. Yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo. Di ba kayo na nga ang nagsabi na kapag si Brother Eli ang nagpayo sa inyo, susundin nyo? Ano ba ginawa ni Peng dyan? Hindi naman, yun po yung text ko. Pero yung mga reply po ng nanay ko, ito po yung mga reply po niya sa akin. Saan lokal lang nanay mo, kapatid? Lokal po ng Lambakin po. Lambakin. Opo. Saan, Sis Luz? Lambakin, Bulacan yon. Opo. Nakakakilala sa nanay niya. Ano pangalan ng nanay mo? Berhinya Pasho. Sino po nakakakilala sa kanya? Worker. Si Sisdang daw po ata. Sisdang, nasan po kayo? Wala dito yung nanay mo ngayon? Wala po. Asan po yung... Sige, kapatid. Kapatid, Ramil ang pangalan mo. Opo. No? Kakausapin ko muna yung MIC at saka yung manggagawang nakakakilala. Tingnan ko kung paano tayo Opo. makakatulong sa paglutas ng problema mo. Opo. Brother, Kausapin ko muna sila. No? Kasi ako nagpapasya ng hindi ko naririnig ang both sides eh. Titignan ko kung sabi mo, kapatid yung nanay mo, may obligasyon kami na alamin yon. Sige, I will consider your request. Hintayin mo lang, ano? Baka next week masagot natin yan. Opo. Sige po, kunin na lang natin yung baka may telepono para makausap, mas madaling makausap ng manggagawa. Opo, Sis Luz, pakibasa mo nga ito. Sige po. Pang-report dito. Patingin po. August 9, 2014. Ayan, 2014. Ako po si Brad Marvin Apuang, nagmamanggagawa. Nakadistino po sa lokal ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Lumapit po sa akin ang isang kapatid na si Brad Anabo upang ipakausap ang 6 na kabataan na may sumbong kay Brad Edwin Consumo, nagmamanggagawa, dahil sa mga panghahalay niya sa mga ito. Sila po ay sina Brad Jenard Ocampo, 21 years old, lokal ng Camptinio, dinukot ang ari, nilaro, sina Salsal at Sinuchupa, mahigit 10 beses ginagawa sa kanya. Brad Flory, number 2, Brad Flory John Aguilar, 21 years old, lokal ng Cabanatuan, sinasalasal ang ari, nagpapatira sa puwet. Brad Angel Christian Dagyo, lokal ng Barangay Militar, sinasalsal ang ari at sinuchupa, mahigit 5 beses nang ginagawa sa kanya. Brad Kit Abogado, 21 years old, lokal ng Barangay Militar, sinasalsal ang ari at sinuchupa, mahigit 20 beses. Brad Al John Lopez, 18 years old, lokal ng Mayapyap, sinasalsal ang ari, mahigit 4 na beses. Brad Arnel Bautista Jr., 20 years old, lokal ng Cabanatuan, dinudukot ang ari, hinihipuan.
Ito po ang mga ginawa sa kanila ni Brad Edwin Consumo, bading na nagmamanggagawa sa Nueva Ecija North 2. Ayan, original sign ni Brad Marvin Afuang, worker. Nakakakilalang MIC o KNP, Sis Luz. Si Brad Ato, kilala niyo po ba yon? Sige po. Ito po si Brad Ato. Kapatid Nelly, yan po kilala ko po. Bakla po talaga yan eh. Yung pinababayaan ganun ng hahalain ng mga kabataan. Ngayon ko lang po na nalaman po yung kanya ginagawa. Base po dito po sa report nito na ating po kasamang gagawa. Pero alam ko po talaga bakla po yan. Masyado po pagkabakla talaga niya. Pero hindi ko po alam yan pong report na yan. Ano dyan? Sa mga manggagawa sa North 2. Di ba alam to ni Brad Cando? Opo, wala po si Bradrick po dito eh. Nasa destino po siya. Saan ba siya nakadestino? Sa Chinatown daw po nakadestino si Bradrick eh. Yung Sis Luz na dating napatigil dahil dun sa meron silang problema nung kapatid na taga Nueva Ecija na employer niya. Opo, yan daw po sabi ni Brad Mel. O Sam, yun nga po kapatid na Eli, yung minsang nagkaroon po ng hearing po dito sa harapan niyo po, dito sa atin sa ADPRO. Yung mag-asawa po ang nagreklamo po dyan sa ano na yan, sa manggagawa po na yan. Yung mag-asawa pong negosyante po sila. Ang nagdidestino dyan. Panahon pa raw po yan ni Brad Danny Tobias, Brad Eli, sabi ni Brad Mel. Opo kapatid na Eli, noon pa po yan. Ayun ba, manggagawa pa rin yan? Sa ngayon po, ako po kapatid na Eli, hindi ko po alam ang estado po niya. Kung Ang nakakaalam na KNP. active. Brad Ato, baka alam niyo po ito. Brad, ato, active pa ba itong manggagawa daw sa ngayon? Hindi ko po kasi alam kapatid Nelly kung aktibo po po yan na dumidestino pa bilang manggagawa. Akala ko nga po, nang panahon ni kapatid na Dani, ayan, dumidestino po siya noong manggagawa po siya. Pero ngayon po, hindi ko po alam eh. Meron po bang informasyon na makapagsasabi kung ito ay dumidestino pa? Sino ang nakakaalam ng informasyon? Paki-inform lang po kami. MCGI, walang iba. I just went here from the Philippines for this concert. How much you spent, you think, on everything the Eras Tour? I don't really know the number, but I think you can buy a car. Would you spend it again? 100% yes! So you have no regrets at all? No. Zero. None! MCGI, walang iba. In case you are wondering po, baka po nagtataka kayo kung anong vitamins ang ginagamit namin para sa mga manok namin. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, talagay lang. Chuk! Yummy! Ayan, yan po ang ating 6 months na stag. MCGI, walang iba. Noon at kailanman